Sa tingin natin, di aabot ng 16 yan. Una, dun sa majority ngayon, na baka bumoto sila against Vice President Sara Duterte, meron mga re-electionist dyan. And pag nakita nilang hindi sila aabot ng 16, kunyari, meron dalawa dyan, re-electionist, bakit ka pa makikisuntok kay Sara Duterte, susunod na Pangulo ng Pilipinas? Tama. Eh, hindi kayo mananalo. Ang mangyayari pa dyan, kaysa umabot kayo ng 16, babaliktad ka pa, magpapakita ka pa ng suporta kay Vice President Sara Duterte dahil alam mong matatalo kayo at gusto mong makakuha ng malaking boto sa 2028. Diba? For example, in Mindanao, more than 90% are for the Dutertes. Visayas, almost 70% are for the Dutertes. Yeah. OFW votes for the Dutertes. Paano ko mananalong senador kung ikaw ay susuntok kay Sara Duterte? And you'll be surprised, even Luzon. Even Luzon. Mataas. Oo. Mataas. And masabi natin dyan, sa kanilang propaganda against Vice President Sara Duterte, sa kanilang mga ginastos, di ba, laban kay Vice President Sara Duterte, kahit na ginawa nila yan, napakaraming hearing, napakaraming gastos, mula Kongreso hanggang Senado, tumaas pa yung ratings ng ating Vice President Sara Duterte. Bumaba pa yung ratings ng administrasyong ito. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nakikita ng taong bayan ng katotohanan. Yes. Ang taong bayan, mayorya ay kakampi ni Vice President Sara Duterte at makikita yan itong mga boboto sa Senado. Hindi sila aabot ng 16 at yung matitira doon, babalimbing pa yung ibang re-electionist kasi gusto pa nilang manalo sa 2028. At masabi ko sa inyo, it is just 14 months before the filing. It is 21 months before the elections. Ang bilis ng oras, ano? Next year, makakita ka dyan, maraming kongresista. Desyembre next year, Duterte na uli sila. Or after ma-approve ng budget nila, pagdating ng January, nakuha na nila yung budget nila, Duterte na yung karamihan dyan. Pero syempre, maaalala ng mga Pilipino yung pinaggagawa nyo kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi kasi ng ibang kongresista, ibang senador, weather lang yan. Pero yung ginawa nyo kay Rodrigo Duterte, hindi weather yun. Ibang usapan yun. Tinraidor nyo yung mga leader ng bansa, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, na merong political will baguhin ang bansang ito. Una, from my time in government, tapos hanggang kina Vice President Sara Duterte sa Davao, kaibigan naman natin lahat ng mga naging PSG commanders, ng mga Presidential Security Group commanders. Tinanong natin kung kakilala nila si Ramil Madriaga, hindi nila kilala. Tapos, ang pakilala ni Ramil Madriaga last year, siya daw PSG, tapos siya daw nagtayo ng VP PSG, tapos siya daw yung bagman ni Pangulong Duterte and everything. Pag tinignan mo yung affidavit niya, he was a member daw of PSG, of NICA, tapos nagtrabaho pa sa NBI, lahat na So napaka-imposible na. Ayan, nakita ko tuloy yung pagmumukha. Mukha talagang... Parang si James Bond na siya. Talaga namang talo. 007 no? 000 Talaga namang talo pa Anyway, with your kind permission, ina-follow up ko lang. Sure. Kasi isa pa naging viral yung exchange ninyo ni Raul Manuel. Na may sinabi yata siya na parang sabi mo, bumalik ka pa, pupunta ka ng Laguna. Bumalik ka dun sa yung, ano yun, yung Kamuning Bakery. At yung sinabi ni Raul Manuel, nagkaroon ng backlash. Backlash. Hindi, nagkaroon ng backlash. Backlash. Ano pa yung pinagawa niya noon? Baka pwede bang sariwain mo? Ang ganda ng exchange niya, walang, parang tameme si Raul Manuel doon Ayun, buti ma-explain ko sa inyo. Ayan. Kasi sa government, when you spend your office funds, lagi naman may COA Audit Observation Memo, AOM. Diba? Kunyari, yung ginamit mong, yung binili mo o yung pinrocure nyo, hindi pa ginagawa nung dati mong mga NYC chairman, mag-AOM sa'yo talaga COA. So ako, kinausap ako ng DILG noon na gusto nating mag-anti-NPA seminar sa mga SK president. Kasi paano mo ipe-prevent yung recruitment ng NPA sa mga kabataan kung yung mismo mga SK president hindi mo na orient, di ba? Oo, syempre ayaw ni Raul Manuel yan. Ayaw ni Raul Manuel. Bigla kang sasayawan nun. Ng TikTok, no? So dinala namin yung mga SK president buong bansa dito sa Metro Manila. Nag-seminar lang sila tungkol sa about NPA, kung paano sila hindi mare-recruit.
Ang gastos siguro ng office ko noon parang 600,000. Grabe. Pero ako, dahil minsan naglalabas pa ako ng sarili kong pera para, kunyari, pang bus nila, ganon-ganon. Ang tagal kasi minsan ng sistema sa government eh. Ang tawag dyan pro bono. Ganun, Puro abono. Puro abono. So gumastos ako 600,000. Then after a few months, nag-AOM si COA. Tinatanong kung bakit nag-seminar tungkol sa NPA. Yes. Hindi naman daw ginagawa ng mga NYC chairman dati yon. Sumagot ako. Sabi ko, hindi ko naman kasalanan kung hindi naisip ng mga dating NYC chairman yon. Ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda, puro kabataan. Youth. Okay, So kailangan ko i-recruit kailangan ko i-orient yung mga kabataan, leader kabataan, para sila hindi ma-recruit at yung mga kabataan sa probinsya nila hindi rin ma-recruit. So nung Correct. in-explain ko yon, one pager lang naman, approve kay COA. So okay na, wala nang problema. Kasi kung hindi approve yun, kailangan mong bayaran eh. Ngayon si Raul Manuel, lumabas sa Kongreso, dala-dala yung initial na AOM na yon, yung tinatanong ako. Tapos nag-speech doon, anong ginawa mo dito, Mr. Cardema, ganun-ganon. Hindi namin i-approve yung NYC budget next year dahil meron kang ganito. Eh hindi ka naman makasalita nung nagwawala siya sa Kongreso. Hindi ko naman ma-explain na wala na yan. In-explain ko na yan sa COA, naintindihan na nila. Correct. So, Taray ni Akla, no? oo, taray ni Raul Manuel eh. So, nag-ano ako, nasa ano siya, Kamuning Bakery. Tapos nakita ko siya doon, bumabanat pa rin sa akin. Eh di nag-U-turn ako sa SLEX, attorney. Punyantahan ko sa Kamuning Bakery. Di sinugod ko doon. First time namin magkaharap doon. Sabi ko, ayun, yan. Yun, Sabi ko, oo. dito mo sabihin yung Ganda lalaki. sinabi mo sa Congress. Pag dito mo sinabi yun, kasuhan kitang libel. Kasi talagang walang ka-issue-issue yung ginagawa mo. Hindi naman niya masabi. So, 2 oras kami dyan Sige, ganun-ganun siya. Ganun-ganun. Ewan ko anong ibig sabihin. Tapos nung tinanong ko na siya, ba't hindi ka nagsasalita tungkol sa recruitment ng NPA? Eh di lalo na siyang namula, hindi na niya alam. O siya, siguro namumula dahil nahihirapan na siya. Ako namumula na dahil nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit tayo nagpapasweldo na isang government official katulad mo, na kapag napapatay yung mga pulis at sundalo, yung mga kabataan sa bundok, hindi ka naman nagkokondena. So, ayan, ganyan naging usapan. Simula nun, hindi na ako in-engage na ni Raul Manuel. Napahiya na yata. Ayun niya. yun. Oo. Feeling ko nga hindi po Viral siya na yan. namumula eh. Feeling ko nagbabiolate siya dyan. Baka naman Hindi naman. nag-blush yung nakita ka. Ay, Ay! So, Chairman, may iba naman ako, no? Going back to 2017, nabalitaan ko na si VP Sara po ang nag-officiate ng wedding yun ni Kong Ay. Michelle sa Davao City, no? Oo. Having known her for many years, ano po sa tingin nyo ang side ni VP Sara na hindi nakikita ng publiko bilang kaibigan niyo po siya ng matagal na panahon? Una, kasi parang kung ano naman nararamdaman ni ma'am, pinapakita niya talaga sa publiko eh. Oo. Yung totoo. katulad nga nung sabi ko, hindi naman siya plastic eh. Kung Totoo yan. ayaw niya sa'yo, lalo na sa ibang politiko na balimbing, hindi ka talaga pansinin eh. Sino po yan? Yung politikong bilimbing? Ah, Itago maraming na lang balimbing, natin oo. sa pangalan. Lilista na natin lahat yan. Oh. Pero si ma'am talagang maasikaso sa kanya mga anak. Gusto nga niyang mauwian lagi yung mga anak niya. Tapos kay Ninong Mans, kay Attorney Mans, lagi sila magkasama. Talagang nabibisi lang sa trabaho kasi talagang tutok siya dun sa anti-NPA talaga. Tama. Na ang mga kabataan di ma-recruit. Ngayon, in-issue pa siya dyan. Walang kakwenta-kwenta yan, yung issue na yan. Yes. Yan, nasa impeachment na yan. Sasabihin pa nga, bakit daw gumagamit ng aliases? Lahat naman talaga Kaya ng confidential. confidential. Alert. Confidential nga eh. Kaya, Tapos parang ang susunod na gagawin next week, papatawag daw yung Philippine Statistics Authority kasi wala daw mga ganung pangalan na nakalista sa Diba? Pilipinas. Wala Siyempre, talaga. wala. Aliases nga talaga yun eh. Parang talagang talagang ano below lang, sea level ang IQ ng mga yun. Tama yun. ginagawa Oh, katawa-tawa anyway. na lang ang impeachment eh. Yun na, nabanggit mo na rin yung wedding niya. I know for a fact na that union has been blessed with a lovely baby girl. Ano pangalan ng little girl mo? Na naturally kulot eh. Ang cute-cute eh. Ano pangalan niya? Ang pangalan po niya, SG. Sarah Gloria Marie. Oh. Anyway, ang tanong ko from one father to another, what for you is the best thing about being a father? And ipa-follow up ko na, pagdating ni SG ng 18, anong pinaka-importanting ipapayo mo sa kanya? Siguro number 1, nung first term ko as NYC chairman, wala pa akong asawa at anak. Nung pangalawang term ko as NYC chairman, meron na akong asawa at anak. Siguro mas
lumawak yung pangunawa ko tungkol sa kabataan. Kasi meron kang anak na inaalagaan and syempre kung anong gusto mong safety, protection, pag-aalaga Ayun, no? sa iyong anak, ganun rin sa Grabe. kabataan Pilipino. Kamukha ng nanay. Ano ba yan? Hindi kasi pareho naka-red. Oo, yun, oo. So, talagang parang mas ma-enlighten ka sa kabataan Pilipino nung nagkaanak ako. At syempre kung anong gusto mong advokasya para sa kung anong pangarap mo para sa iyong anak, yun rin ang advokasya mo para sa kabataan Pilipino. Parang ganun ang aking mindset. Doon sa tanong ni attorney, kapag sumapit ng 18, alam mo, attorney, hindi ko lang nasabi sa'yo, meron kaming chat group sa PMA nung classmates ko. Sabi ko, tinatanong ako, Bok, anong takbuhan mo in the 2020? Anong balak mo sa future? Merong panahon na sinasabi ko lang sa sarili ko, sa asawa ko, tsaka doon sa chat group namin sa PMA, sabi ko, alam mo, pangarap ko lang talaga. Yung tunay na pangarap, pangarap ko lang abutan ko na yung anak ko, madala ko sa aisle, kapag ikakasal na, and makita mo na yung napalaki mo ng ayos yung anak mo, at yung naging asawa maayos na Pilipino. Tapos parang yun lang yung main na pangarap mo sa buhay. Lahat attachment na lang doon. Trabaho and... abot na abot ka naman doon. Bata mo pa eh. Tama. Attorney. Makakayak naman. Chairman, maiba naman ako. Magbunos dili ka. Magbunos dili muna tayo. Chairman, maiba naman ulit ako, bilang isang chismosa at follower niyo po, bilang isang matagal niyo ng follower sa Instagram. I saw a video you posted recently lang, where Congressman Pulong Duterte jokingly told you na kapag hindi ka daw tumakbo bilang senador sa 2028, ay hindi ka niya papansinin for 2 years. Tagal doon, ha? Diba? So, curious po ako. Anong nai-reaction? Ready na ba? At ito ang tanong ng nakararami. Kayo po ba ay may planong tumakbo bilang senador sa 2028? Gina ba? Alam nyo, katotohanan dyan. Sa Kongreso kasi, may mga congressmen doon, mga kaibigan natin. Tinetext ako this past few weeks. Sabi, Kong tawag sa akin. Kong, sabi dito ni Kong Pulong, pinapatakbo ka daw niyang senador. So, tinatawagan ko si Kong Pulong lagi. Sabi ko, oy, boss, hindi ako tatakbo. Mahirap yan. Na-trauma na nga ako sa Kongreso. Ganon. So, when I went to Davao for Kadayawan, ayun, ka-dinner ko si Kong Pulong. Ayun na, tinaas na yung kamay ko. Sabi, Nakita ko nga yun eh. kapag hindi ka tumakbo, hindi na kita kakausapin. Ganon. Kumbaga, nagpapasalamat tayo kay Kong Pulong. Siyempre, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Lagi naman tayong in-endorso dati pa sa party list from 2019, 2022, 2025. Kaya lang ako, na-trauma na ako dyan sa Isa nga nakakitang tumakbo ko ng 2019, nanalo, hindi nakaupo. Last year, nanalo tayo, 3 seats sa Kongreso, pinanalo tayo ng mga Pilipino, hindi pa rin tayo nakaupo. Na-trauma na tayo dyan Sabi ko kay Kong Pulong, Kong, ang pangarap ko na lang, pag sinuwerte ang second Duterte administration, mag-apply ako. Ako na lang taga-aresto nyo doon sa mga plunderer na ng Orakot. Pareho pa rin yung t-shirt na suot mo ngayon. Oo nga, Last week lang ko yun. Mukhang swerte itong t-shirt ni, So, alam nyo, pangarap ko yun Alam mo yung dati, yung mga ina-arrestong mga drug addict, di ba? Tapos yung kapag lumaban ka, nagbunot ng baril yung drug addict, babarilin yung pulis. Ayun, napapalaban, di ba? Yes. Parang wala pa tayo nakitang gano'n ng mga politiko no? Yung parang huhulihin ka na ng estado, mga nangurakot kayo. Tapos, pati yung mga security nyo hindi makagalaw kasi arestohin na kayo ng bagong administrasyong Duterte. Yun ang pangarap natin next time. Arestohin yung konting mga... tiis na lang. yan, di ba, attorney? Yun. Pero if ever natatakbo po kayo, you have our support. Thank you, ate. At you're very welcome with the PDP. Thank you, Laban. attorney. Salamat. I assure you of that. Thank you so much po. Anyway, sino pa magtatanong? Ako ba? Oh, attorney. Nag-lose track ako kasi na-excite ako doon sa prospect na tatakbo si chairman. Anyway, chairman na nga, NYC. Para sa inyo, senator, chairman pala, chairman. Oo. Anong pwede niyong maibida na achievements nyo noong kayo ay chairman ng NYC? Nung chairman tayo ng NYC, pag-upo natin, nung unang term pa lang natin, naging ISO, na-reach nung NYC yung ISO standards po. Wow! And nung naupo tayo,
lahat ng naibalik natin yung SK federations, SK elections Oo. noong 2018. And dito sa mga SK na ito, hindi lang kasi ikaw magpapa-eleksyon attorney. Kailangan mo rin na after sila maupo, ano bang direction nila? So yung SK, ginagawa natin yung SK convention kasama yung mga PMA cadets, PNPA, mga ROTC cadets kasi puro kayo pro-government, di ba? ROTC, totoo. PMA, PNPA, SK, dapat magkakakilala kayo. And kapag meron kayong mobilization sa inyong mga probinsya, kakilala nyo na rin yung mga tinyente, yung tinyente ng PNP, tinyente ng Army, Air Force, Navy, kasi kayo magkakaedad 20s lang kayo lahat Bakit hindi pa kayo pagkakilala lahat nung kadete pa lang kayo at bagong elect pa lang kayo? So tayo gumagawa niyan. Wala nang gumagawa niyan. Tayo lang gumagawa talaga niyan sa Pilipinas. Kasama natin SMNI. Tsaka yung Keepers Club dito sa Yes, of course. EOJC. So, dyan sa mga training na yan, nagkakilala yung ating mga youth leaders, buong bansa, and malaking tulong yan sa disiplina, sa pag-advocate against the NPA. Yes. Kasi masabi natin dyan, kung nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, napabaksak niya yung mga numbers ng teroristang NPA, na wala yung mga balangay, batalyon, pulutong, ang lalabanan mo na lang next time yun na pag-usapan natin ni na Vice President Sara Duterte na huwag ma-recruit yung mga kabataan at estudyante para ma-replenish pa yung ranks nila. Yes. So yun talaga dapat tutukan po dyan. At tinutukan po yan ni DepEd Secretary Sara Duterte. Chairman, marami pong nakakakilala sa inyo bilang isang palaban na Ronald Cardema. Oo naman. Oo. Ano naman po ang soft side ninyo na hindi madalas makita ng publiko? Yung sa palaban parang napapatapat lang ako sa issue. Ganon. Kapag gusto ko yung issue, lalo na issue ng tungkol sa NPA, napapadebate tayo. Soft side, siguro... Kasing soft po ni Raul Manuel. hindi naman. Ibang soft naman yun. Ibang soft pala yun. Soft side, siguro... Ang di siguro alam nung iba yung nagluluto ako sa bahay ng meron akong specialty na niluluto. Sikat yun. Carbonara ko. Ay, natikman ko yan natikman niyo ba, natikman ko nung nag-dinner tayo sa bahay. Ayun. So, sarap. Nagluluto ako noon. Kasi nung... Hindi ko alam, ikaw pala nagluto Ako noon. nagluto noon, Akala ko si Drixie o si Mrs. Ay, di, ako pa talaga. Kasi nung dati, estudyante pa lang ako, nagluluto ako noon. Binibenta ko dito sa mga dormitory sa UP Diliman. Tapos dati, nung nasa Davao ako, niluluto ko yon sa bahay ni VP Sara, yung carbonara, yan, spicy tuna carbonara. Kanina nagluto ulit ako. Kapag weekend nagluluto Pero ako. ang katanungan ko ngayon, ba't di ka nagdala? Ay, naubos na. Anyway, biro lang. Ang totoong tanong ko, ang totoong next question ko ay, napunta na rin tayo dyan sa recruitment ng NPA at noong panahon ni Pangulong Duterte ay naitatag yung NTF-ELCA, di ba? Parang whole of government approach against yung... Kasi alam mo, Ina, longest running communist insurgency yan sa buong mundo, ha? Yes. Sa buong mundo. Hindi to. Ha? Although nandyan pa rin yung NTF-ELCA, sa ilalim nitong bagong administrasyon. Anong tingin mo ang mga obstacles na na-encounter ng NTF-ELCA? Sila ba ay as effective o mas hirap ba sila ngayon sa kanilang misyon? Pakiramdam ko bilang observer na lang sa government ngayon, baka nahirapan yung NTF-ELCA ngayon. Kasi nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron kang presidente at commander-in-chief na ikaw ang chairman rin ng NTF-ELCA. And siya rin ang lumalaban sa mga makakaliwang kongresista. Talaga naman minumura niya sa mga presko niya. And talagang all out siya sa ating AFP at PNP. Labanan niyo yan, ubusin niyo yan, nire-recruit niya ng mga kabataan Pilipino, itigil yan. Wala naman tayong narinig na ganong pronouncement recently. So, tapos ang taga-file pa ng impeachment, yung mga makakaliwa. So, mapapaisip ka kung ikaw membro na NTF-ELCA, paano mo aawayin yung mga makakaliwang kongresista na alam mo sila may pondo, nakaka-recruit sila ng mga kabataan, tapos yung kanilang, for example, yung sa Negros, yung isang napatay doon, dating congressman nominee ng Kabataan Party List. Nako. O paano mo ngayon babanatan yung Kabataan Party List? Dapat nga na-delist ka na rin talaga eh. Paano nangyari na meron kang nominee for congressman na napatay bilang terorista recently lang? Mga ganong pagkakataon. Katulad ni Franz Castro,
convicted ka na ng RTC hanggang Court of Appeals na ikaw talaga yung nangidnap, nagdala ng mga kabataan sa bundok sa NPA area. Pero ngayon, nakaupo pa rin yung party list nila sa Kongreso. So kung ikaw NTF-ELCAC, paano mo lalabanan yon? Correct. Diba? So sa tingin ko, mas pakiramdam ko lang, baka mas mahirap ang kanilang kalagayan ngayon sa kanilang advokasya kasi mayroong mga powerful people na nandyan na natotolerate lang na sila nagpopondo, sila nagre-recruit papunta sa NPA. Chairman, given your long-standing support for the former President Rodrigo Duterte, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na bisitahin siya mismo doon sa ICC detention facility at bibigyan lamang po kayo ng 5 minuto upang makausap siya, ano pong sasabihin niyo sa kanya? Alam nyo, maiyak ako. Hello. Kasi masabi ko sa inyo, sa 300 plus na kongresista ninyo sa Pilipinas, ang inyong Duterte Youth Party List lang, kaisa isang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Totoo yan. So, si Rodrigo Duterte, ilang beses lang yan nakapuntang Kongreso. Siyempre, nung congressman siya dati, 1998 to 2001. Then, nung naging presidente siya, siyempre, ang punta lang ng presidente, SONA. Ang huling punta niya, nung in-interrogate siya ng 14 na oras. Okay. So, nandyan ang Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan ng mga kongresista, 14 na oras. Sa dami ng nakaganon dati na kongresista, isa lang nagtanggol, Duterte Youth Party List lamang. And pagkatapos nun, hating gabi, lumapit si Pangulong Duterte sa akin nakatungkod. Sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Naiyak ako nung lumapit si Pangulong Duterte. Tumulo na lang yung luha ko, sir. Kasi sabi ko, sir, hindi po. Talagang pagtatanggol po namin kayo. Saka nakakita na yung presidente na mahal na mga Pilipino. Talaga namang binigay na lahat para sa bansa. Nagpapasalamat pa sa'yo. Sabi ko, sir, wala po yun. Pero wala lahat nung naging kakampi niya. Totoo, diba? totoo. After nung pangyayaring yon, sumama pa ako sa Hong Kong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita tayo sa harap ng mga OFWs yan, sa video na yan. And then pag uwi namin, ayun na nga, inaresto si Pangulong Duterte. Nandun kami. Ang kaisa-isa mula sa Kongreso na nandun sa gate ng Villamor, buong maghapon kami lang, Duterte Youth Party List. Then sina Senador Bongo mula sa Senado. Hanggang nung mailipad siya, yun na. Pero ako, masabi ko, kasi merong mga ibang kongresista, babalingbing pa yan, pag malapit na uli maupo ang mga Duterte, masabi ko, isang karangalan para sa amin sa Duterte Youth Party List na nung kailangan tayo ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan siya. Nandun tayo, pinagtanggol natin siya sa Kongreso kahit nag-iisa tayo. Nandun tayo sa Villamor Air Base, hanggang huling sandali na bago siya mailipad, nandun tayo kasama ng mga Pilipino. Hindi na maibabalik yun na talagang nakasama natin si Pangulong Duterte. Kaya doon sa tanong nyo, kapag nakita ba natin si Pangulong Duterte, siguro maluha na lang ako. Dahil Pero, talagang... alam mo, Ina, dahil sa loyalty niya sa mga Duterte, naging parang si Harry Roque, si Senator Marcoleta siya eh. He has to pay. O kasi, tinanggal siya sa National Youth Commission. Oo. Before the end of his term. Fixed term yun eh. Ng sarili niyang ninong. Binendalo siya. Tinanggal siya nang hindi pa tapos ang kanyang termino. Grabe, no? Tama. Masyadong Grabe. Masyadong napapasarap ang ating usapan, attorney. Siguro, mabuti pagpahingain muna natin si Chairman. Yes. With former National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. And kanina, habang nagbe-break, may nasabi si Ina na gusto niyang itanong sa'yo. Ayun. So, Chairman, what can you say about Pastor ACQ and former President Duterte's current situation? May mensahe po ba kayo para sa kanila? Talagang na-political lang sila. Yun. Kasi ang ating kaibigan, Pastor Apollo Kibuloy, talagang kung merong Pangulong Rodrigo Duterte na lumaban sa NPA, talagang nandyan si Pastor Apollo Kibuloy na talagang sidekick ni Pangulong Duterte sa paglaban sa NPA. Talagang si Pastor tumulong sa amin sa National Youth Commission, and kung wala si Pastor, walang SMNI. Yes. Isipin ninyo, sa dami ng teroristang NPA, sa laganap ng recruitment ng NPA sa mga paaralan, sa mga komunidad, wala man lang media na nagre-report ng katotohanan na yon. Natatakot siguro yung ibang media, pero buti nandiyan si Pastor, nandito ang SMNI, talagang isiniwalat
at nakita ng taong bayan ng katotohanan, 'di ba? Talagang truth that matters. And dahil diyan, nabuksan ang isipan ng mga Pilipino nung bumagsak ang teroristang NPA sa Duterte administration. It is because napanood ng mga Pilipino sa SMNI kung ano ang katotohanan patungkol sa recruitment, kung sino yung mga party list na yon, at kung anong ginawa ni Pastor Kibuloy na effort para labanan itong mga teroristang NPA. Kaya talagang ang mga kasama natin, talagang kasandigan natin sa paglaban sa NPA, Pangulong Rodrigo Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, at syempre Vice President Sara Duterte ang ating nangunguna ngayong panahon na ito sa paglaban sa NPA. Yun. Nice, very touching. And parang nabanggit ni Chairman kanina na parang ang pag-asa para maubos na talaga itong festering na communist insurgency na to ay magkaroon ng isa pang Duterte. Pero sa kasalukuyang impeachment proceedings, parang gusto lang i-knock out na si Vice President Sara from the race. As an observer, anong fearless forecast ninyo sa kahihinatnan nitong impeachment trial na ito? Sa tingin natin, di aabot ng 16 yan. Una, dun sa majority ngayon na baka bumoto sila against Vice President Sara Duterte, meron mga re-electionist dyan. And pag nakita nilang hindi sila aabot ng 16, kunyari meron dalawa dyan re-electionist, bakit ka pa makikisuntok kay Sara Duterte, susunod na Pangulo ng Pilipinas? Tama. Hindi kayo mananalo. Ang mangyayari pa dyan, kaysa umabot kayo ng 16, babaliktad ka pa, magpapakita ka pa ng suporta kay Vice President Sara Duterte dahil alam mong matatalo kayo at gusto mong makakuha ng malaking boto sa 2028. Diba? For example, in Mindanao, more than 90% are for the Dutertes. Visayas, almost 70% are for the Dutertes. Yeah. OFW votes for the Dutertes. Paano kung mananalong senador kung ikaw ay susuntok kay Sara Duterte? And you'll be surprised, even Luzon. Even Luzon. Mataas. Oo. Mataas. And masabi natin dyan, sa kanilang propaganda against Vice President Sara Duterte, sa kanilang mga ginastos, di ba, laban kay Vice President Sara Duterte, kahit na ginawa nila yan, napakaraming hearing, napakaraming gastos, mula Kongreso hanggang Senado, tumaas pa yung ratings ng ating Vice President Sara Duterte. Bumaba pa yung ratings ng administrasyong ito. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nakikita ng taong bayan ng katotohanan. Yes. Ang taong bayan, mayorya ay kakampi ni Vice President Sara Duterte at makikita yan itong mga boboto sa Senado. Hindi sila aabot ng 16 at yung matitira doon, babalimbing pa yung ibang re-electionist kasi gusto pa nilang manalo sa 2028. At masabi ko sa inyo, it is just 14 months before the filing. It is 21 months before the elections. Ang bilis ng oras, ano? Next year, makakita ka dyan, maraming kongresista. Desyembre next year, Duterte na uli sila. Or after ma-approve ng budget nila, pagdating ng January, nakuha na nila yung budget nila, Duterte na yung karamihan dyan. Pero syempre, maaalala ng mga Pilipino yung pinaggagawa nyo kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi kasi ng ibang kongresista, ibang senador, weather lang yan. Pero yung ginawa nyo kay Rodrigo Duterte, hindi weather yun. Ibang usapan yun. Tinraidor nyo yung mga leader ng bansa, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, na merong political will baguhin ang bansang ito. At dahil dyan nalugmok ang ating bansa, ganito na ang estado ng ating bansa, halos failed state na. Baksak ang piso, baksak ang stock market, ang kriminalidad tumaas na uli, yung mga baha, lumala yung baha dahil yung mga flood control peke, di ba? Saan ka nakakita ng ganon? Ang naghihirap ay milyong-milyong Pilipino at yung milyong-milyong Pilipino na yon alam ang katotohanan na kailangan uli ng isang Duterte na may political will para dalhin sa tunay na pagbabago ang bansang ito. Sabi nga po ni Pangulong Bongbong, hanggang tuhod na lang naman na daw ang baha, na dati ay hanggang, ano ba yun, hanggang dito. Ewan ko, ang hanggang tuhod nyo, hanggang leeg ko eh. Yan ang problema ko. Ayun lang. Unfair yun for your attorney. Anyway, nabanggit na rin natin yung mga balimbingan, etc. Etong Duterte Youth, ano pong balak nyo rito? May mensahe ba kayo sa inyong mga followers na 2.3 million, hindi biro-biro yun. That's the second highest, ha? Yes. Etong last elections.
wala ba kayong balak ibalik yung Duterte Youth o i-rehisto ulit o lumaban ulit? Alam nyo, masabi natin, una, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sila po yung nangampanya sa atin last year. Pangalawa, nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayang Pilipino. Isipin nyo, mag-number 1 tayo sa OFWs buong mundo. Kahit tumingin ka sa kahit anong bansa, number 1 tayo, kahit wala tayong coordinator. Dito sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno, saan ka nakakita na nilalabanan mo yung administrasyon, nilalabanan mo yung commander-in-chief nila, pero ikaw pa rin yung ginawa nilang number 1. Sa 155 na party list, ikaw pa rin ang binoto nila. Ibig sabihin, ikaw yung sentimiento ng ating mga tropa ng gobyerno. Lumalaban tayo sa NPA, sinasabi natin yung katotohanan tungkol sa gobyernong ito, ibinoto tayo ng mga tropa ng gobyerno. And maliban dyan, lampas 2 million pa na mga Pilipino. Kami po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat at isang karangalan po na pinili nyo tayo maging boses at kinatawan ninyo sa Kongreso. Sa Kongreso po, tayo lang po ang kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer, rapist, kidnapper, at mga heinous criminals. Yes. Tayo lang rin po nag-iisa sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo para ang inyong mga anak, apo at kabataan Pilipino ay hindi ma-recruit ng NPA. At last year po, tayo lang ang kaisa-isa sa Kongreso na nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. So masabi natin dyan, sana po nakita ninyo na tayo kahit na mahirap, tayo tinangka natin maging tunay na boses at boses ninyo sa Kongreso. At ngayon po, siyempre nakapending tayo sa Supreme Court So kinakatok rin po natin yung Supreme Court kasi nga po, napakasimple po nung kaso ng Duterte Youth Party List. Hindi katulad ng ibang kaso ng ibang party list, plunder, terrorism, citizenship. Yung sa atin po, kulang lang daw tayo ng isang page na hindi naman required sa atin na tayo yung gumawa nun. Tapos kinasuhan tayo ng grave threat daw tayo pero hindi naman tayo yung ang kalaban natin, teroristang NPA. Baka naman po, makita ng mga Supreme Court Justices na tumagal na ng 1 taon. Wala pong kakwenta-kwenta yung kaso. Baka basahin lang po, makita na po. Alam kong sa Supreme Court natin, syempre, baka tinatiming lang po nila o nakikita nila yung political situation sa bansa. Pilihan ng Supreme Court Chief Justice ngayong November and everything. Pero sana po makita ninyo, yung Duterte Youth Party List po, binoto po ng milyong-milyong Pilipino para maging kinatawan nila sa Kongreso at yan po ang pinakasagrado na arrangement ng mga Pilipino sa gobyerno. Kung sino yung ibinoto nila, maiupo nila at maging kinatawan nila at boses po nila. Sana po makita po ng Supreme Court yan. Nandun lang po yung papeles natin sa inyo. Tingnan natin kung uubra yung lakas ng sex appeal ng abogado mo ron. Oo. Sino kaya yun? Malakas po. Yun po, malakas po yun. Talagang sa sex appeal pa lang po. Nako. Ayan, Chairman. Kami po ay may favorite portion natin. Nako, ano po yes, yun? may nanda po kaming rapid fire questions for you. Nako. Si Ina na ang bahala dyan. Yes. Yes. Chairman, coffee or iced tea? Coffee. Coffee lang lagi. Beach or mountains? Mountains. Facebook or TikTok? Raul Manuel. Charot. Facebook. What's your go-to comfort? Food. Sorry. Food. Go-to comfort food. Yung niluluto ko mismo, carbonara. What's something you're surprisingly good at? Recently sa gym. Kaya pala mas kulado. Tawa tuloy ako. Kakaingit. What is one thing people usually get wrong about you? Yun sinasabi. Sobrang tanda ko na nga. Ako nga pinakabata sa NYC. Hindi naman Ako pinakabata. Sa itsura pa lang naman Kaya sabi ko nga rin, attorney, siguro naman kung senador, hindi na ako matanda. Mukhang bata naman siguro. Just in case tumakbo. Baby face nga So, Chairman, politics or public service? Public service dapat to. Debate or dialogue? Kapag yung sa mga makakaliwa, masarap makipag-debate talaga. Lalo na kay Jim Paredes. Ayos. Sarap ng debate. What's your biggest pet peeve? Pet peeve? Pet peeve.
Something you hate or something that irritates you? Ito, yung mga makakaliwa sa Kongreso. Kasi pinapasweldo natin sila, tapos opisyal sila ng gobyerno, tapos yung ginagawa nila, nakakapatay sa mga tropa ng gobyerno. Yung- May sweldo pa sila. If you weren't in politics, what would you be doing? Yun lang, tumutulong sa ating mga tropa ng gobyerno, sa mga kabataan, yung mga nakakaawa kasi yung mga kabataan talaga na... Ito, meron akong gustong advocacy, sorry. Sige po. Yung sa mga street children, hindi ko maintindihan kung ano bang balak ng gobyerno sa mga street children eh. Oo nga eh. Kasi every time may kakatok sa bintana mo, hindi mo alam kung, siyempre gusto mong bigyan, hindi mo alam kung natotolerate mo pag binigyan mo, dapat talaga pumapasok yung gobyerno dyan eh. Yes. Kasi yung ibang magulang gumagawa ng madaming anak para lang mamalimos eh. Nga. So, anong plano ng gobyerno dyan? Dapat magkaroon uli ng Talagang parang wala. mga boys town, girls town na i-adapt sila ng gobyerno, paaralin na sila, and ilayo sila sa mga Yes. magulang na hindi talaga sila Pero inaaruga. sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, anong gagawin natin? Sabay kamot sa ulo. Chairman, one criticism against you that you think is fair. Criticism sa akin, mainitin ulo. Lulusortan nga ako kapag nainis ako sa mga makakaliwa. One thing you will never compromise on. Yung sa akin paniniwala. Kasi saan ka nakakita na nagbalimbingan na lahat pero hindi ka pa bumabalimbing? Diba? Saan ka nakakita na iniwan na ng lahat si Pangulong Duterte, hindi nyo pa siya iniwan? Saan ka nakakita na yung mga politiko handang makipag-chami-chami, friends sa mga makakaliwang grupo para sa boto pero ikaw naninindigan pa rin? Kasi kung walang maninindigan ng ganon, sino pa? Di Yeah. puro na tayo trapo sa gobyerno. Kaya kami saludo sa iyo, Chairman. Yes, thank you. Kasi Salamat. ikaw talaga Happy yung salute, sir. Thank you. leader na may tapang, malasakit at May integridad. balls. May balls. Uy. Salamat po. Chairman, would you run for office again? Kinakampanya tayo ni Kong Pulong Duterte for senator. Make it two of us. Kaya lang nakaka-trauma kasi. So sabi lang natin kung swerte ang second Duterte administration, mag-a-apply lang po tayo na taga-aresto ng mga dapat arestuhin. Do you still believe Duterte Youth should have taken its 3 seats? Yes, because alam nyo, ibinoto tayo ng taong bayan. Pangalawa, ito, masabi ko sa inyo ng diretsong-diretso, napakaraming kilala ko sa gobyerno, gobernador, kongresista, mayor, barangay captain, bumibili ng boto. Ang inyong Duterte Youth Party List, kahit piso, walang biniling boto. Wala nga tayong coordinator eh. Pero paano nangyaring ibinoto tayo sa lahat ng bansa buong mundo ng mga OFWs kahit hindi tayo nagbayad ng coordinator? Ibig sabihin, talagang naniniwala sila sa ating paglaban, pagiging boses nila sa Kongreso, at dahil po dyan, dapat po maupo ang ganong klaseng boses sa Kongreso. Raul Manuel or Attorney Lorna Kapunan? Charot, wala dito yan. Wala. Invento ko Mahirap lang. na choice yun. Pwede bang, none None of the above? None of the Okay. above. Ronald Cardema in 3 words. Three words lang, I love... Kukulangin kasi. I love Duterte na lang. Oy! Yan. The best 3 words. Yes! Maraming salamat po muli. Thank you. Thank you Chairman so Ronald much, partner. Cardemo, for gracing it's our been an show. honor and a pleasure. Thank you po. Yes. Maraming salamat po. God bless po.